Hi guys! Welcome back to my channel. So in this video ay magre-review na naman tayo ng isang lending application. Ayan, and sabi dito sa kanilang application guys na up to 40,000 pesos ang ating pwedeng utangin sa kanila. Ayan, and ayon sa kanilang application guys ay napakadaling mag-process sa kanilang application. But before we go on guys, mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update ka sa upcoming videos and tutorials, and syempre mapabilang din kayo sa mga upcoming pag-giveaways natin. Welcome and welcome back to my channel. So in this video ka guys is magre-review na naman tayo ng isang lending application. And ayon sa kanilang application guys is reliable daw ang kanilang application guys. And sabi dito guys 1,500 to 40,005 or 40,000 ang pwede daw nating ma-loan. Ayan. Loan term ito 91 days to 250 days. Ayan. And meron silang 10% to 36% per annum. Ayan. And 18 to 49 years old ang pwede mag-loan, citizenship of Philippine citizenship, Philippine ID holder, ayan. And ayon sa kanilang application guys, you can only need one ID to process and multiple repayment method daw, and yun na nga, reliable loan application used by Filipinos. So, no further ado, ang loan application na ito guys is si Need Loan, ayan. And powered by New Fly Lending Corporation na meron silang 4.0 stars and 225 reviews. So, bagong-bagong application. Ayan, fresh na fresh siya. Fresh sa Google Play Store. Ayan. Upon downloading guys, ay makikita agad-agad dito yung mga ID kailanganin daw sa kanila. So, ayan guys. National ID, SSS, Passport, Postal, UMID ID, Voters ID, and Driver's License. So, yun po yung highly na recommended daw sa kanila. And, meron din silang, kung wala kayo sa mga yun guys, is meron din yung GSIS, TIN ID, PRC ID, and PhilHealth ID. Ayan. So, yun na nga guys. And after which is yung permission na sa ating location, camera, ayan, installed application, and whatsoever. Ayan. So, click na rin yung accept if you wish na magtuloy-tuloy tayo sa loan or sa process ng ating pag-loan sa kanila. Okay? After which guys is yung need loan privacy policy naman. Ayan. So, click natin yung agree. And then after which guys is yung phone number. So hihingi sila ng active na phone number. Ayan, kasi mag-send sila ng OTP. And after which, click natin yung login. Ayan. So need loan to take pictures and record video. So alam niyo na guys, allow while using the app para safe tayo din guys. Okay? So, manage phone calls. Ayan. So, yun na nga. Andito na tayo sa dashboard. Ayan. So, kitang-kita nyo naman si screenshot. Ayan na para siyang third party. Ayan. So, kung pansin nyo guys sa kanilang dashboard, so, meron dyan si need loan, cash loan, and salary loan. Ayan. So, nagtataka ako guys kasi sabi ko nga na para siyang third party. Pero, sorry dito, need loan, cash loan, salary loan. So, parang bracket lang siya. Kung anong gusto mo. Kung kunyari, paid ka na sa need loan, o sa inutang mo sa need loan, is mag-upgrade dito, mag-upgrade, and yung cash loan naman ang maa-unlock. So, pansin nyo guys na hindi pa siya naka-red, meaning hindi pa siya unlock. After which guys is yung salary loan. So, para siyang loan mo is lumalaki yung pagpipilian mo. Parang iba lang yung style, pero parehas lang sa mga ibang application. Okay? So, click natin yung apply sa need loan kasi yun po ang naka-red. Ayan. Dito na, tatanungin ang ating basic information. Syempre, yung date of birth, gender, marital status, email, loan purpose, ayan, type of residence, current address, education, alternative phone number, and Viber, optional, kaya pass natin yun, guys. And after which, guys, is yung work information naman natin. So, occupation, employment type, payday, monthly income, ayan. So, pagkatapos nating sagutan ay next step na tayo. So, yun na. Mangangailangan sila ng apat naman dito guys na
contact reference. O yung mga contact na pwede nang tawagan in case na hindi po tayo sagutin or hindi po natin sagutin yung mga calls nila or due date natin, ganyan. Sila po yung kukulitin. So, be sure guys na alam nila na nilalagay natin sila as contact reference. Ayan. So, dito na sa identity information. So, si pa ID and yung pa selfie. Ayan. So, first name as seen on the ID, middle name, last name, and yung ID type. So, nasabi ko na yung mga ID type kanina. So, kung hindi nyo pa nakita guys, ay ayan na sa screen. Ayan. So, national ID, SSS, passport, postal, UMID ID, voters, driver's license, GSIS, TIN ID, PRC, and yung PhilHealth ID natin. So, ayan. So, picturean natin yung ID natin, of course. Picturean natin front and back. And then, yung pa-selfie ni Mayor. Ayan. So, yun na nga. At after natin i-upload and yung mga basic information natin, andito na tayo sa withdraw method. Kung saan natin kukunin yung pera in case na itutuloy natin yung loan. Ayan. So, si GCash, CoinPH, PayMaya, GrabPay, StarPay, Mluwilier, RD Pawn Shop, and yung bank. Ayan. So, syempre, meron silang designated na kung magkano ang ating i-withdraw. Ayan. Or kung magkano utangin natin, meron silang processing fee. Like yung GCash is 25 pesos. Ayan. So, ayun na nga guys. So, loan application. So, meron silang pa-calculator. Ayan. So, up to 1,000 daw. And pera natin within 150 days. Ayan. So, ayun na nga. At next natin, para makita natin, kasi hindi naman yun yung final na total ng ating loan. Or kung yun man ang loan natin is, titignan natin mga bawas. Ayan. So, yun na nga guys sa ating loan confirmation. So, loan amount is 1,000 pesos. Platform fee, ayan, is 420 pesos. And yung payment channel fee, pag GCash, 25 pesos. Pag RD Pawn Shop, 130 pesos. Depende na po guys sa ating gagamitin. So, iba-minus po dito sa ating loan. So, kumpitin na natin yun guys. And yun pong ating ma-receive. So, halos half ng amount or half na talaga ng amount na ng ating loanable amount yung ating marireceive. So, approximately 500, ayan. And lesser than 600. So, computin din na natin, guys. Ayan, and loan period daw is 150 days. Oh, diva. But then, sabi dito, repayment schedule is 7 days, guys. Ayan. So, 7 days. Hindi po siya 150 days. So, huwag kayong magpaniwala, guys. Ayan. So, if you wish to continue, then click yung submit. Ayan. But then, itong application, guys, is meron silang option kung saan ay pwede daw nating i-delete ang ating information or ating mga pinaglalagay kanina sa application na ito. Ang gagawin lang ay pumunta sa My Center, sa may pinakababa, My Center, and then meron yung delete account. Pero ang sa akin lang guys is hindi po tayo sure kung mag-delete po ang ating account. So, nakadepende na po sa system nila kasi kanina inalam natin yung permission sa ating phone. So, automatically or automatic na yung mga information guys is napupunta sa kanilang system. So, hopefully na yung mga information natin is i-delete talaga nila. Ayan. So, yun guys. And I hope na may natutunan kayo sa application review na ito. Ayan, na medyo may kataasan din ang bawas sa kanila. So, thank you for watching. And sa mga naghahanap ng mautangan ngayong 2024, hope na nakatulong ang video ito. So, comment down below sa mga nakasubok na rin dito. Ayan, sa bagong application, need loan application. Comment down below guys para may enlighten din kaming mga baguhan sa application na ito. Ayan. So, thank you for watching and see you in my next one. Bye!